Welcome to OFW Runner, day 115. This is JP Elena, and today is April 24, 2017. And my question for you today, medyo hinihingal ako. I'm walking up the mountain today. And the question for you today is, OFW, binibenta mo ba ang oras mo para sa pera? Bakit? Yan po ang sasagutin natin mamaya. At sa mga first time na manonood, this is my New Day's resolution. Ang version ko po ng New Year's resolution. But instead of thinking of a task to complete within the year, I am committing to complete a task every single day of the year. That includes me taking a video of it so I can inspire even just one person to start a habit and make it a good one. I will see you in an hour. Wise is the man who learns from their experiences, but wiser is the man who learns from the experiences of others. The experience, bad or good, learn from them. Ako po ay isang OFW at isa rin na tao na nagbebenta ng kanyang time para sa pera. I am selling my time to get money. And let me be specific. Extra money. Why? Because while I was in the Philippines, ang sweldo ko at yung difference ng sweldo ko sa ibang bansa, yun ay pera na pwede ko sanang i-invest. Right? Pwede mo sanang i-invest, and yun nga ang reason ko bakit ka umalis eh. Right? Yung extrang pera na makukuha mo doon. Pero bakit, katulad ko dati, na yung extrang perang ito ay ipinapadala ko lahat sa Pilipinas. Right? Hindi lahat, yung iba, almost everything. And bakit itong extrang perang ito ay pinambibili ko ng mga gadgets na hindi ko naman kailangan? Why? Na itong extrang perang to ay inaangat ng lifestyle ko for me to feel good. Bakit itong extrang perang to ay ikinayayaman ko na? Bakit feeling ko ang yaman ko na? Eh hindi naman pala. Right? At nalaman ko 2 years ago lang na itong extrang perang to eh sana ilagay ko sa isang investment at kumita, and then compounded, kung ininvest mo siya, compounded through time, na ang nangyayari ay binibenta mo ang time mo para makakuha ng pera, at yung perang yon ay bumibili ng time mo in the future. Right? At pag nagko-compound to, bumibili ang pera mo ng time mo na maibalik sa'yo in the future, at eventually, babalik ka na sa Pilipinas. At hindi mo na pala kailangan maging OFW. Sapagkat yung difference na gusto mong makuha, na inisip mo dati na kailangan mong makuha, right? Ibibigay sa'yo ng compounded interest sa ininvest mo kung ininvest mo itong perang ito na extra. Right? Huwag natin iangat ang ating lifestyle ayon sa sweldo natin nakuha. Right? Iayon natin ang ating lifestyle, bagong lifestyle, sa future na binigay sa'yo ng compounding interest na yon. Right? At merong shortcut para doon. Merong shortcut para gawin yon. Gumawa ka ng business na gustong-gusto mo, mahal na mahal mo, bagay na gagawin mo kahit hindi ka bayaran na business, at yon ang extra pera makukuha mo, pero mag-uumpisa pa rin siya sa pag-iipon ng extra pera mong nakuha as an OFW para sa business na to. Right? At bakit? One more thing. Bakit na yung extra perang ito ay pinapadala natin sa Pilipinas para umangat ang lifestyle ng pamilya natin sa Pilipinas? Right? Para lang maramdaman nila na mayaman na sila. Or para lang maramdaman mo, you feel good na sila ay umangat na ang lifestyle na dati hindi. Right? So, feeling mo, pag binibigay mo yung perang extra, eh mayaman na sila. Eh hindi naman pala. That's a lie. Isa tong kasinungalingan. Hindi sila mayaman. At hindi ka mayaman. Right? Pero, nagpapayaman ka. At yayaman ka kung ang iyong extrang pera ay ininvest mo at hayaang mo mag-compound through time, or do the shortcut na gumawa ka ng business sa extrang pera na nakuha mo, na business na gagawin mong mahal na mahal mo kahit hindi ka bayaran,
Pero this time, magpapabayad ka na. Right? Kung gusto mong sumayaw, magpabayad ka na. Kung gusto mong kumanta, magpabayad ka na. Kung gusto mong magluto, magpabayad ka na. At yung puhunan na gagamitin mo, yung para sumikat ang pangalan mo as a performer, as a singer, para sumikat ang business mo as a chef, or whatever, gagamitin mo yung extra pera mo nakuha sa OFW para umuwi ka na. At pag uwi mo, hindi mo na kailangang umalis pa ulit dahil meron ka ng pagkakakitaan ng pera, yung business mo, at yung compounded interest na pera mo na hindi mo pinaghirapan. Yung pera mo na nakuha mo nung binenta mo yung oras mo, ang pambili ng oras para lumaki to. Right? Ngayon, ito ay hindi ordinaryong thinking. Hindi din ito ang pag-iisip ko dati. Nagkamali ako. Again, babalik tayo sa umpisa. Wise is the man who learns from his own experiences. But wiser is the man who learns from the experiences of others, good and bad. And finally, the most important part for me is to please share it. Sapagkat marami kang matutulungang iba sa information na nakuha mo ngayon. So please, write it in the comment section if you agree, and please share it to other people who you think might need to hear this. Thank you so much. This is OFW Runner, at alam kong kaya mo to OFW, sapagkat kung kaya kong tumakbo, mag-jog, or maglakad, nasa bundok ako ngayon, 365 days ngayong taon, alam kong kaya mo rin.